Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping online lending companies. Dito sa Hukumang Pantahanan! Lara, nasaan ka na? Nandito po ako sa bakuran. Nagwawalis, Ma. Bakit po? Pagkatapos mo dyan, maglaba ka na, ha? Opo. Patay. Nandito na si Bombay para maningil. Laro! Laro! Oh, aga mo naman yata ngayon. Nandito ko para maningil sa utang mo sa akin. Naku, pasensya ka na, ha? Pero wala pa ako yung maibabayad sa'yo, eh. Gipit din ako ngayon, eh. Kailan ka magbabayad? Baka sa susunod na linggo pa. Naku. Kapag next week pa, lalaki ulit ang interest niyan. At saka ilang beses na kitang binigyan ng panugit. Magbayad ka na ngayon. Kung wala nga akong pera, anong magagawa ko? Kailangan ko rin kasi ng pera, Lara. Basta magbayad ka na ngayon. Pasensya ka na, Leoncio. Kailangan ko lang kasi ng tulong, eh. Ano man pwede umutang sa'yo kahit 2,000 lang? Lara, pasensya ka na rin, ha? Gipit din ako ngayon, eh. May binabayaran din kasi akong utang ngayon sa online lending app. Kababayad ko lang kanina. Ganun ba? Oo, kung meron naman akong pera, pauutangin kita. Kaso walang-wala ako ngayon, eh. Teka, ano ba yung online lending apps na yan? Baka dyan na lang ako uutang. Ay naku, huwag mo nang tangkayang umutang sa online lending app. Lalo ka lang mababaon sa utang. Napakalaki ng interest nila. Pero kasi wala na ako ibang choice, eh. Naniningil na ngayon sa akin si Bombay. Kailangan makabayad na ako sa kanya kasi kung hindi, magkakaharap na rin kami sa barangay. Oy, sige, bahala ka kung gusto mong umutang doon. Pero binabalaan kita, ha? Mas lalaki ang problema mo. Katulad ng nangyari sa akin. Nabaon ako sa utang dahil sa mga yan. Paano ka makakabayad ngayon kay Bombay? Eto. Umuutang na ako sa online lending app. Bale, ang bala kong utangin, 5,500. 3,000 kay Bombay, tapos yung 2,500 idagdag ko sa panggastos natin. Magkano naman ang interest niyan? Teka lang po, titignan ko. Nag-fill up pa lang ako ng personal information ko, eh. Eto. Ay, bakit ganito? Bakit, anak? Kapag umutang na ako ng 5,500, kakaltasan na nila kaagad. Ha? Ang matatanggap ko lang, 3,300 pesos. Ang laki naman ng kaltas. Ito yung listahan nila ng mga ikakaltas sa uutangin ko sa kanila, oh. Interest, 55 pesos. Account management fee, 369 pesos. Platform service fee, 542 pesos. Risk fee, ganun din, 542 pesos. Tapos yung huli, credit fee, 692 pesos. Grabe naman yan. Ang dami nilang kaltas. Ay, naku. Pero no choice po ako, May. Kesa naman sa wala ako ibayad kay Bombay ngayon, baka ipabarangay pa niya ako. Kailan mo babayaran yan?
Ang sabi dito, ang loan term is 85 days. Hindi. Hindi. Kailangan kong bayaran ng utang sa loob ng 7 araw. Ano? Isang linggo lang? Grabe naman ito. Ang sabi 85 days, pero 7 days lang pala. Kailangan ko ng bayaran ng utang. Grabe naman yun. Ay, itutuloy mo pa ba yan? Laro! Lara, ano ba? Ay, naku. Babayad ka ba ngayon? Ay, naku, ma. Mukhang wala akong choice kundi mag-proceed dito sa online lending app na ito. Total, 5 minutes lang. Marireceive ka na yung pera. Laro! Sige na anak. Patulan mo na yung offer na yan ng online lending app para makabayad ka na sa utang mo sa 5-6. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Ano ba yan? 6:00 pa lang ng umaga. May tawag na ng tawag sa akin. Hello? Sino to? Hello, this is John of Pinoy Peso Lending App. Inform ko lang po kayo na due date ninyo sa Tuesday. Tuesday pa ang due date ko, di ba? Oh. Ano lang ba ngayon? Linggo. Kahapon pa ako naka-receive ng text at tawag mula sa inyo, Nire-remind ko lang po kayo sa inyong applications para makapag-settle po kagad kayo on or before due date. At saka we're offering higher loan. Ay naku, sa Tuesday nyo na lang sabihin yan sa akin. Puyat ako ngayon. At huwag kayong mag-alala. Makakabayad ako sa due date. Lara, Tuesday ngayon. Ngayon ang due date mo sa online lending app, di ba? Opo. Ito nga naiirita po ako. Ang daming tumatawag sa akin. Madami din ako na re-receive na text messages sa kanila. Nire-remind ako na magbayad ako ng utang bago mag 12 p.m. Makakabayad ka ba ngayong araw? Ay, wala pa po akong pambayad, ma. Nako. Paano ngayon yan? Kailan ka magbabayad? Magbabayad naman po ako Pero hindi pa po ngayong araw. Magdidilihensya pa lang po ako ng pera. Anak, baka katulad din ng mga bumbayang online lending na yan, na kapag hindi ka nakapagbayad, kukulitin ka nila. Bahala sila. Basta magbabayad ako sa kanila kapag nagkapera na ako. Hindi nga lang ngayong araw. Hello? Hello. Ito ba si Lara de los Santos? From Pinoy Lending ito. Kailan ba kayo magbabayad ng utang niyo? Overdue na kayo na isang araw. Magbabayad din ako. Kailan? Kailan ka magbabayad? Sinabi na nga magbabayad naman ako Nagdidilihensya pa kasi... Hindi kami nagkulang ng paalala sa iyo. Bago pa lang sana mag-due date, inasikaso niyo na ang utang niyo sa amin. Mag-irresponsable ka naman. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi na nga magbabayad ako so wala pa akong pera pambayad ngayon. Ano magagawa mo? Aba? At saka anong karapatan mo para sigawan mo ako? Agent ka lang. Hoy! Ang tapang mo, ha? Kung nagbabayad ka ng utang mo, hindi ka ganyan. I-endorse ko na yung account mo sa legal team namin. Kung hindi ka pa magbabayad ngayon, ihanda mo na yung pampiyansa mo. Sisiguruhin namin na makukulong ka kapag hindi mo pa rin kami binayaran. Di sige, magsampa kayo ng kaso sa akin. Hindi ako natatakot sa inyo, mga buwisit. Lara, narinig ko yung pakikipagtalo mo sa tumawag sa'yo. Eto. May tumawag na naman na lending agent sa akin. Nagbabanta pa sa akin na ipakukulong daw ako. Ay naku, nakaka-stress na talaga sila. Kung ako sa'yo, wag mo nang sagutin yung mga tumatawag sa'yo. Total, magbabayad ka rin naman ng utang mo sa kanila. Hayaan mo silang maghintay. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Bakit, Lara?
Sino naman yung nag-text sa'yo at parang stress na stress ka? Ay naku, eto ma. Naka-receive po ako ng text message mula sa isang ahente ng Pinoy Lending. Pinagbabantaan na ako. Pinagbabantaan ng buhay ko. Ito, Ganun? basahin nyo. Patingin. Basahin ko nga. Oh, Nakailang ulit kami ng paalala sa iyo. Kaso mukhang wala ka talagang balak na magbayad ng iyong pagkakautang. Pasensyahan tayo. Pag gumawa na kami ng hakbang na hindi mo ikatutuwa at yung pamilya mo, madadamay dito. Magpaalam ka na sa mga kamag-anak mo. Pati sila pag-ingatan mo. Diyos ko, ano ba yan? hindi lang po yan ang sinasabi nila. Ha? Sa ibang text message nila sa akin, nilalait at minumura na nila ako. Ano? Grabe sila kung magbanta sa akin. Naku anak, gawan na natin ng paraan para makabayad ka na dyan sa utang mo sa online lending na yan. Nakakatakot yung mga sinasabi nila sa'yo. Sige po ma, susubukan ko po umutang kay Leoncio. Baka meron na siyang pera. Hoy, Lara, butit dumalaw ka sa akin. May sasabihin sana ako sa'yo. Bakit? Ano ba nangyari? May mga tumatawag sa akin na taga Pinoy Lending. Sabihan daw kita na magbayad ka na raw ng utang mo. May nag-text pa nga sa akin na ginawa mo raw akong reference. Ano? Hindi kita ginawang contact reference ha? Paano nila nalaman yung number ko? Kasi ganito yon. May access sila sa contact list sa phone mo. Kaya lahat ng mga numerong nandyan sa phone mo, tatawagan at iti-text nila. Yan din ang sinabi sa akin ni na Melba, Shane at Alexis. Nakatanggap din daw sila ng messages at tawag mula sa Pinoy Lending. Kahit na hindi ko naman sila ginawang contact reference. Ay, kung alam mo lang kung anong mga sinasabi sa'yo ng mga agents na tumatawag sa akin. Bakit? Anong sabi? O yun, pinapahiya ka nila. Ha? Naku, ganyan din yung naranasan ko dati. Talagang namamahiya sila ng mga hindi nakakabayad ng utang sa kanila. Ako nga pinost pa ng isang agent yung litrato ko at nilig ang personal information ko sa mga Facebook buy and sell groups. Grabe naman yan. Hindi ba bawal yun? Bawal nga yun sa batas. Kaso wala naman akong magagawa. Nalik na yung lahat ng impormasyon ko. Sampahan mo ng kaso. Magsumbong ka sa NBI o saan namang ahensya ng gobyerno na pwede makatulong sa problema mo. Nag-file na ako ng reklamo sa kanila. Ako, siguradong ganyan din ang gagawin nila sa'yo. Nako, subukan lang nila ako. Lalo ko silang hindi babayaran. Sakit sa ulo nagkaroon ng utang, ano? Alam mo, sa totoo lang, mas masakit sa ulo na magkaroon ng utang sa online lending kaysa sa mga Bombay. Ay, kaya kung ako sa'yo, bayaran mo na yung utang mo sa kanila. Tapos wag ka nang umulit. Yung mga online lending na yan, ako, imbes na makatulong, lalong lalaki ang problema. Tama ka. Sisirain lang nila ang buhay mo. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping online lending companies. Perwisyo po talaga sa halip na makatulong ang mga lending businesses na illegal na nag-ooperate. Dahil illegal ang negosyo, illegal din po ang kanilang practices both sa pagpapataw ng interest at sa paraan ng paniningil, tulad na lamang ng ginagawa ng mga ahente ng Pinoy Peso Lending App kay Lara. Una, sa usapin po ng interest. Bagaman at hindi na po umiiral ang usury law, hindi din po pinapayagan ang mataas na interest. Ibinaba na po ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas sa 6% kada taon ang legal interest rate, pero kung may kasunduan, maaring mas mataas pa dito. Gayunman, sa mga desisyon ng Korte Suprema, kung lagpas po ng 12% ang interest kada taon, ay sinasabing ito ay unconscionable, kaya't ibinababa na lamang sa 12% per annum. Pangalawa, ang interest po ay maaari lamang na maipataw kung ito ay naisusulat. Ang verbal na kasunduan sa pagbabayad ng interest ay hindi maaaring ipatupad. At pangatlo,
Ang pagiging co-maker o guarantor ay kailangan po ng consent o pagsang-ayon ng aaktong co-maker o guarantor sa pamamagitan ng pagpirma sa isang written agreement. Kaya naman yung nasa contact list ni Lara ay hindi po maaring singilin o perwisyohin dahil sa utang ni Lara dahil hindi naman ito nakapirma sa written agreement. Samantala, kapansin-pansin po na matindi ang panghaharas at pananakot ng mga ahente ng Pinoy Peso Lending, hindi lang kay Lara kundi na din sa mga nasa contact list nito. Bawal po ang mga ganitong gawain. Ayon po sa RA 10173 o Data Privacy Act, karapatan po ng bawat isa sa atin na panatilihing pribado ang ating mga personal information at sensitive personal information. Ang mga ito ay maaari lamang gamitin kung may consent o pagsang-ayon tayo o may pahintulot ang korte sa paggamit o pagsasapubliko nito. Noon pong September 2020 ay naglabas na ang National Privacy Commission ng isang circular. Ito yung tinatawag na NPC Circular No. 20-01 na mahigpit na pinagbabawalan ang mga online lending firms na mangolekta at gamitin ang mga contacts ng kanilang mga customers. Bawal din po ang panghaharas gamit ang mga impormasyong nakolekta mula sa mga customers. Ang sino mang lalabag dito ay may parusang kulong na mula 1 taon hanggang 6 na taon at multang hanggang 5 milyong piso, depende po sa uri ng paglabag at sa personal na impormasyong ginamit. Kung large scale, ibig pong sabihin aabot sa 100 tao ang nabibiktima, abay highest penalty po ng batas ang ipapataw. Ito po yung reklusyon perpetua o pagkakulong mula 20 hanggang 40 taon. Kaya naman para kay Lara at sa mga nakaranas ng ganito, pwede pong magreklamo sa National Privacy Commission. Samantala, ang pagbabanta po sa buhay ni Lara at sa kanyang mga kaanak o nasa contact list ay itinuturing na grave threats at isang uri ng krimen. Sa Article 282 ng Revised Penal Code, may parusa po itong 1 degree lower sa parusang nakalaan kung nangyari ang krimen. Sa mga nakararanas nito, pwede pong magsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group at NBI Cybercrime Unit. Gayun din, ang SEC at maging ang Bangko Sentral ay may mga panuntunan po para sa conduct of business at operasyon ng mga lending firms. Ang BSP po ay nag-issue ng Circular No. 454 kung saan sinasabi na ang mga banks, subsidiary or affiliate credit card companies, collection agencies, councils at mga ahente ay hindi maaring mag-engage in unfair collection practices. Ayon po sa nasabing circular, ang mga bangko, credit card companies, collection agencies at agents ay may karapatang gawin ang anumang hakbang para makasingil. Pero sa pag-exercise ng karapatang ito, kailangan sila ay makatwiran at mag-observe ng good faith at dapat na umiwas sa mga unscrupulous practices. Sa binanggit na circular, bawal po ang mga sumusunod: pagbabanta o pananakot na sasaktan o gagawa ng krimen o karahasan ang may utang o kanyang mga kaanak kung hindi ito makababayad, pangiinsulto at pagmumura, pagsasapubliko ng pangalan at mga impormasyon ng nangutang, mga mapanlinlang na hakbang para makasingil, at paniningil sa hindi tamang oras. Ang paniningil po ay maaari lamang gawin mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. unless ang account po ay due na for more than 60 days o pumayag ang card holder para gawin ang paniningil sa ibang oras. Ang mga pagbabawal pong ito ay nakasaad din sa Securities and Exchange Commission sa Memorandum Circular No. 18, Series of 2019. Ang sino mang mapatutunayang nag-violate sa mga panuntunang ito ay maaari pong matanggalan ng lisensya. Kaya naman para po kay Lara at sa libo-libong nakararanas ng ganito, ireklamo na po ninyo mga taong nasa likod ng lending app na yan. Pwede pong magreklamo ng sabay-sabay sa SEC, BSP, PNP, NBI at National Privacy Commission dahil iba't ibang kaso po ang pwedeng isampa sa mga lending apps na yan. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television,
at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyara at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!